Good morning mga kaprobinsyana. So, kung mapapansin nyo, kahapon may pinuso kong video about dun sa nararamdaman ko. But 3 days yun. Pero yung kahapon, yung mismong kahapon, wala akong gawang video kahapon. Kahapon, okay na yung katawan ko. Hindi nagantasan. Sabi ko sa inyo, gawa lang sa panahon talaga siguro. Tapos, siguro may strike na rin yung malapit ako magkaroon. So, ngayon, alas 8 na. 8:26. At wala pa akong almusal. Nagugutom na ako. So, nilinisan ko itong kawali kasi may naisip akong gawin. Bali kasi, may tira pa kami dito ni Mister. Nung nakaraang buwan pa, nabili namin mayonnaise. So, may lagi ako daladalang bag na pinaglalagyan ko ng mga pagkain namin pag bumibili kami. Binaba namin siya sa pwesto. So, which is, ngayon, hindi ko siya kasama. Kasi, nasa kabilang pwesto siya. Ngayon ay, Miyerkules. So, palitan. Which is, kaming mga pang-umaga, straight kami ngayon ng duty. So, hindi ko alam kung saan kami babagsak. Ayan o. Hanggang ngayon, dito pa rin siya. Energy niya. Kasi kalakalahati na akong timpla. So, may nakita ko ditong may tira pa kaming mayonnaise ni Mister. So, naisipan kong gumawa ng sisig. So, samahan niya akong gumawa ng sisig. So, yan guys. So, since pang-ulam na naman to, gagawa tayo ng konti lang. So, kailangan may sili. Kalahati lang ito. Tatabi natin ito. Kunti lang ang mga kainin natin. Then, may kalamansi. So, gigisa-gisa ko lang siya ng kaunti. Hahaluan ko ng itlog. Then, ipapahuli ko na to para mas medyo malasahan ko pa to. So, gusto ko to yung nalalasahan ko. So, tira pa namin yan. Nakaraang buwan pa. Okay pa naman siya. Baka sabihin na expired na. Okay pa yan. Hindi pa siya expired. Sili. Sayang. Careful lang tayo kasi baka tumansig sa mata natin. Mahal na. Ayak. So, ipe-prepare lang natin ba? So, yan. Yan na tayo. So, ayan guys, luto na ang ating gawa-gawang sisig. So, mapapansin nyo yan. Yung sibuyas sinili ko, tapos yung sili. Kasi nga sabi ko sa inyo before, hindi ako nakain ng lutong sibuyas. So, medyo kumbaga sa ano, parang nainitan lang siya. Tapos siya, inalo ko na mismo yung itlog para lutong-lutong siya dun sa karne. Tapos pipiga natin siyang kalamansi. Hayaan nyo na sumama yung buto. So, depende sa inyo kung anong taste, kung anong gusto niyang timpla. Kasi ako minsan gusto ko may konting kagat ng halang. Tapos, may konting asin lang. Depende sa taste nyo, sa panlasa nyo sa sisig. So, syempre, lalagyan natin siya mayonnaise. Syempre, para masarap. Medyo damihan natin yung mayonnaise. Mura lang to dun sa binibilhan namin. Mura lang siya. Kapag napanood to ni Mr. may inggit yun. Minsan kasi,
nagluluto si boss ng almusal, dinadala na ako dito. Kami, minsan hindi. So, pag ganun, kami nang didiskarte ng pagkain namin. Yan. May tira pa. Sabi natin. So, ganyan ako. Pag may tira pa, hindi ko siya agad tinatapon. Tinatago kasi mga kain pa namin. Pag nabili kasi kami ni Mr. pag may natitira pa sa sahod namin, nabili kami ng mga pagkain. Yan, napadami yung mayonnaise ko. Pero off stock. Off sa lasa nito. So, may idadagdag lang ako sa lasa. So, lalagyan ko nito. Kunti lang. Kasi malasang maigi yun. Kunti lang nun kasi malasa yun. Pampalasa. So, para may ulam ako. So, tada! So, check nyo yan. Diba? Nagbunga siyang dinakdak. So, mayonnaise lang yun parang nagpaano dyan. Tapos, syempre, nilagyan ko siya ng kalamansi. So, samahin niyo akong kumain. So, ito na mga kaprobinsyana. So, makakain na tayo. Yung ulam ko. Tapos, syempre, may soft drinks ako para medyo masarap yung kanin. So, kalimitan, pag kumukuha ako ng kanin, hindi ko pinupuno yung top. Kasi may takalan kami ng rice dito pag nagsiserve. So, dun ko lang din sinusukat yung kinakain ko. Kalimitan, pag kumakain ako, hindi ko siya pinupuno. Ngayon, sinato ko siya ng pantay dun sa cup. Kasi baka mapasarap ako ng kain. Depende. Pero kailangan ubusin. Sayang pagkain. Ayan. So, wala pa namang masyadong customer. Pailan-ilan pa lang. So, aalmusal na ako. Yung sinasabi ko sa inyo, nakakain ko ng hilaw na sibuyas. Kung laman yun or yung puti, pag hilaw. Pero pag lutong-luto na, asahan mo, yung sikmura ko babaliktad na talaga. Kasi yan, oh, diba? May konting halang siya kasi may nilagay akong sili. Konti lang siya. Depende sa tolerance sa kayo. Meron kasi talaga hindi kaya yung sobrang halak. Alam niyo yung naghahalo yung asim matamis at the same time yung lasa, yung timpla. Hayop. Actually dati nung nasa probinsya ko, gumawa kami ni Mr. Tas ninahipag ng sisig tofu. Sarap din nun, try nyo yun guys. Sarap. Papadami ako ng kain nito. Kaya talaga yung plano namin ni Mr. By January na talaga siya mangyayari. Kasi hindi pwede gawin ngayon. Nalanganin. Lalo magpapasko bagong taon. Ang daming kainan. Hindi kakayanin. Dito talaga guys, pag umaga, madalang ang tao. Then, pag gabi, saka dumadaming tao. Baliktad diba? Kasi mga tao, pag gantong oras talaga halos trabaho. Kalimitan lang sa umaga namin nakakakain dito. Mga tanghali, tapos wala na uli. Mga pahapon yan, meron na uli. Depende pa rin. Minsan kasi sa panahon, minsan na rin sa ngayon kasi talaga tagina kami gawa ng pasukan. Syempre, gastusan yan. Pero nung dumating kasi ako nung dito, ang inabutan ko dito ay bakasunan. So, inabutan ko pa yung time na malakas sila. And, nakakapagod. Nakakapagod pero ang saya kasi laki ng benta namin. Nakakatuwa yung mga time na gano'n. Nakakamiss na nga yung gano'n eh. Hindi mo nga mamalayang oras, madaling araw na pala.
Madaming customer. Minsan kinukulang na kami ng lamesa, bangko. May kumakain na talaga nakatayo. Hindi namin alam, maawa kami yung matutuwa. Kasi nakakatuwa kasi ang dami. Pupila yung bumibili habang ang dami na mga nakaupo nga kain, siksikan na. Tapos, may mga nakatayo. Matutuwa ka kasi ang dami. Maawa ka kasi may nakain nakatayo. Ito kasi, itong pwesto na to ni Tito, medyo bago pa ito sa tao. Higit 1 buwan na. Ngayon yung ibang mga kumakain kasi dun sa kabilang pwesto, halos karamihan ng mga yung taga rito sa pwesto na ito. So yung iba hindi pa nila tukoy kasi nga bago na. Hindi nila alam kung saan daw nakapwesto. Yung iba na natutukoy, nakikilala kami. So ate, di ba kayo yung nandun sa ano? Ito na yung bagong pwesto. So nakakatuwa. Kilala pa rin nila. Tinatang Filipino. Ano na nga, may bumili sa akin. Tuwa ako. Ang ganda ng ngiti niya sa akin. Sabi ko, natakoy mo din te, ginanong ko siya. Siya talaga yung isa sa mga legit sa namin, buyer. Na tuwing gabi, sa amin siyang bumibili. Tapos siguro ngayon, almusalan niya umaga. Pumunta siya dito. Gulat ako, sabi ko, tukoy mo na te. Dito siya bumili. Talagang lagi siya nabili. Halos araw-araw yun na. Araw-araw dito siya bumibili. Yan, dumaan ako. Yan po. Straight kami ngayon. Kasi pangmaga kami. Merong day off. So pang umaga straight. So pag kami, pagkatapos namin straight, kinabukasan nun, pang gabi na kami. Yun nga, routine namin. Bitaho. Iba sa atin, sa probinsya, pag tayo gigising, pag alas 6 na tanghali na yan, lalo na sa mga katandaan. Kaya alas 6 tanghali ka na gumising, ganyan, may iwan ka na ng panahon, ganyan. Dito, ang kalimitang bangon nila dito, pag hindi alas 9, alas 10, maga pa lang yon. Ganun ang routine nila dito. Malibang estudyante ka kasi may oras talaga ng pasok or mga nagwo-work sa kumpanya o kung saan na kailangan maagang pasok. Yun lang yung napansin namin talaga dito. Tapos talaga mas nalaki kung ikukumpara mo ng benta ng umaga sa gabi, mas malaki yung benta namin ng gabi kaysa sa umaga. Namimiss ko na yung bentahan namin na halos nagre-range kami ng halos 30. Hindi ko kasi inabot yung talagang nagre-range sila before ng 30. Hindi ko inabot yun. Yung inabot ko, although malapit na rin sa 30 pero ang laki. Yun na namimiss namin. Start ko talaga na magpapasok. Bigla kami, bigla talaga humina. May sili. Sarap. So yun lang guys para sa mga gusto nyong instant pero masarap, ganun na gawin nyo. Pero yung timpla di ko sasabihin sa inyo. Alam nyo lang yung sunod-sunod na ginawa ko pero yung timpla di ko sasabihin. So paano ba yung mga probinsyana, tatapusin ko na to at baka may mga customer na ako dumating, madami pa akong gagawin bago kami umi-straight. Kailangan maayos na tong pesto. So yun lang muna mga kaprobinsyana, bye bye.